Ang babaeng ito ay ayaw at gustong ipaalam sa kanyang asawa kapag wala ito. Naglagay siya ng 3 kahoy na patpat sa kanyang bibig, gustong gumawa ng bagay na ikagulat niya. Itinuring ng asawang lalaki ang tangke ng tubig na parang isang kayamanan sa buong araw at nananatiling mag-isa sa silid, hindi pinapansin ang kanyang asawa. Kahit na ang pagpapakita ng bagay na ito ay lubos na mapagkakatiwalaan sa kanya, dumaan siya sa takip ng bar aisles ng 2 tubo ng tubig, saka kumuha ng martilyo at tinapik ito. Pagkatapos ay i-screw ito ng mahigpit sa bar aisles, pagkatapos ay ilapat ang tempered glue sa tubo ng tubig, ay lakip ito sa ilalim ng bar aisles. Pagkatapos ay kinuha niya ang 3 ulo na siko, pagkatapos ay inilagay ang balbula sa tubo ng paglabas ng tubig. Ipinagyayabang niya sa kanya na, sa paggamit pa lang nito, makakasipsip na siya ng tubig mula sa ibaba. Tumingin sa kanya ang kanyang asawa at tumawa, pagkatapos ay sinamantala ang sandaling wala siya sa bahay kaya ninakaw niya ito upang tingnan. Sinulyapan lang niya ang lalim ng balon, pagkatapos ay naglagay ng 3 kahoy na patpat sa bibig ng balon. Hindi siya naniniwalang napakabuti ng kanyang asawa. Paminsan-minsan, nag-aararo na lang ako at humihinga, tapos lahat ng effort ko gawin ang mga bagay na ito. Ngayon gusto niyang patunayan na walang silbi ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tuluyan na siyang nasakop nito. Pagkatapos ay install ang water filling pipe, kailangan niya ng brush para walisin ang bibig ng pipe. Pagkatapos ay isaksak ang tubo ng tubig, pagkatapos ay balutin ang filter sa isang dulo ng mahabang tubo sa ibaba. Pagkatapos ay ituwid ito at idikit sa tubig. Nang madikit ang tubo sa tubig, ikinonekta niya ang tubo sa tubo ng pagtanggap ng tubig ng tangke. Kadalasan siya ang nag-aasikaso sa gawaing bahay, habang siya naman ay laging nakaturo. Nakayuko siya sa kwarto at sinabing, gusto kong bigyan ng regalo ang asawa ko. Kaya ngayon gusto niyang makita kung hindi na niya kailangang magdala ng tubig kapag nagdidilig ng mga gulay. Matapos mapuno ng tubig ang balde, isinara niya ang balbula sa punto ng pagpuno ng tubig. Buksan ang balbula sa pipe ng paagusan upang palabasan ang tubig sa tangke. Ngunit hindi niya inaasahan ng umagos ang tubig sa bar aisles. Automatikong hinihigop ang tubig sa balon. Sa ganitong paraan, sa hinaharap, ang pagdidilig ng mga gulay ay magiging mas kaunting pagsisikap, at mas igagalang niya ang kanyang asawa. Mula noon, lubusan na siyang nasakop nito, pinalo ng mas mahina, at nagluto ng kanin. So may nakakaalam ba kung anong prinsipyo ang ginagamit niya?